Pag nagkasala ka sa Diyos, yumakap ka sa Diyos. You to know that if you believe, everything will become possible to you. Magagawa ang lahat ng bagay sa mayroong pananalig. Po katindi ang parusa sa batang winawalang hiya ang kanyang mga magulang. Kaya tayo ngayon ay dumaraan sa matitinding dagok sa buhay sapagkat karamihan sa atin ay winalang hiya yung ating mga magulang. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Lamb, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkan Adonai, I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan. At humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Purihin ang Panginoon at diribang sa ating niya. Nagaganap ang ating espiritu. Si Kristo'y narito na, likan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to John chapter 4, verses 1 to 30. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. When the Lord learned of this, he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob?
who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds. Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. He told her, Go, call your husband and come back. I have no husband, she replied. Jesus said to her, You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Jesus declared, Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshipers must worship in spirit and in truth. The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak to you am he. Just then, his disciples returned and were surprised to find him talking with a woman. But no one asked, What do you want? Or, why are you talking with her? Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? They came out of the town and made their way toward him. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. Nabalitaan ng mga Pariseo na lalong marami ang nahihikayat at nababautismohan ni Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan sa Samaria siya magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon, may isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya,
maaari bang makiinom? Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na magbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw, ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya. Babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mong wala kang asawa," tugon ni Jesus, "sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa pundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kanyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae.
Ngunit, isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halik kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory. Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. At ang susunod na ibabahagi ko sa inyo, mga minamahal kong kapatid, ay pawang kathang isip lamang. Okay? Sa langit, matatagpuan daw natin ang tunay, ang original cross kung saan ipinako ang ating Panginoon. Tapos ano yung sign na inilagay ng mga Romano doon sa ulunan ng cross? INRI. Diba? INRI. INRI. Ngayon, bakit daw nandoon yung cross sa langit? Kasi, whether you like it or not, tayong sa buhay natin, marami tayong nakaaway or naging karibal. At pagdating daw natin sa langit, yung mga nakaaway natin at naging karibal natin, magtatagpo daw tayo doon sa krus na yon para magkabati tayo. Amen? Di ba napakaganda? Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon. So, ang nangyari, nagkita si Pangulong Marcos at si Ninoy Aquino sa cross. Nagkita sila. Sinabi ni Pangulong Marcos, "Brad," kasi Brad daw sila sa fraternity, "Brad, it's good to see you here, Brad." Si Ninoy naman ang sinabi niya, "Brad, it's good to see you here, but what are you doing here? Huwag mo sabihin sa akin, pati ito, teritoryo mo." Sinabi sa kanya ng Pangulong Marcos, "Brad, sorry, teritoryo ko to." Ha? May katibayan ka ba na teritoryo mo to? Sinabi ni President Marcos kay Ninoy Aquino, basahin mo yung nakalagay sa ulo ng krus. INRI,
Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng INRI? Ang sabi ni President Marcos, Ilocos Norte, Region 1. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Praise the Lord. Sino sa inyong Ilocano? Okay, taas ang kamay nyo. This message is taken from the Gospel according to John. From verse 16, Jesus said, "Go call your husband and come back." "I have no husband," the woman replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is a spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth." The woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us." Then Jesus declared, "I who speak to you am He." Just then his disciples returned and were surprised to find Him talking with a woman. But no one asked, "What do you want?" or "Why are you talking with her?" Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ?" They came out of the town and made their way toward Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin nyo, everything. Anong ibig sabihin ng everything? Lahat ng bagay. So Noah himself was a true worshiper. Siyang pangunahing sumasamba sa Diyos in spirit and in truth. Kaya sa Kanya tayo nanggaling. Sa Kanyang 3 anak, si Ham, si Shem, at si Hapet. Ngayon, kaninong lahi tayo? Kay Ham? Kay Shem? Sino nagsasabing kay Shem? Sino nagsasabing kay Hapet? Wala rin. Sino nagsasabing kay Ham? Malapit ng Pasko. Popular ang Ham pag Pasko. Amen ba? Okay, find your partner.
Okay, ang unang tatanong mo, sino ka? Okay, 1 plus 1. Sino ka? Anong sasagot mo sa pangalawa? Ha? Ako'y si Noah ngayon. 1 plus 1. Sino ka? 3 plus 3. Ako sila. Okay. Sa huli, ano sasabihin nyo kung ikaw si Noah? Ha? Sasabihin mo, o ano ngayon? Okay, 1 plus 1. Sino ka? 3 plus 3. Ako si Noah. 7 plus 7. Ano ngayon? O ano ngayon? O, taas ang kamay. Taas ang kamay. Sabi lang kung tatlo sasagutin yung tanong na, o ano ngayon? Ano sasabihin nyo? Ako'y pinagpala, ako'y pinagpala, ako'y pinagpala ng Panginoon. Okay, ulitin nyo. Ako'y pinagpala, ako'y pinagpala, ako'y pinagpala ng Panginoon. Nakatitya kayo? Okay, 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay? So, sabi ng iba, paano mo ikakabit sa Noah yung Gospel according to John chapter 4? This about the Samaritan woman. Yung mga Samaritan, hindi po kasama yun dun sa lahi ni Noah. Sa mga Israelita, sila lang ang lahi ni Noah. Paano naman tayo naging kasama ng lahi ni Noah? Paano? Alam nyo ba? Hindi nyo pa alam? Sa overnight, malalaman nyo. Sa overnight yon, malalaman. Anyway, tonight, in this gospel reading, 2 times, the word everything has been mentioned. The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak to you am He. Then later on, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, Come, see a man who told me everything I ever did. So, ang unang everything is, this woman knew that a Messiah is coming, who is Christ. And when He comes, He will explain everything. Ano yung ipapaliwanag ng Panginoon? Lahat. Pagdating daw ng Messiah, yan ang hinihintay ng mga Hudyo hanggang ngayon. Yung kanilang tagapagligtas, at pagdating noon, ipapaliwanag ang lahat ng bagay. Ano ang ipapaliwanag niya? Ba't kailangan siya magpaliwanag? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kailangan niya magpaliwanag sapagkat ang lahat ng tao ay nasa dilim. Anong kailangan ng nasa dilim? Liwanag. So, kailangan ipaliwanag ng magdadala ng liwanag. Yung liwanag na kailangan ng taong nasa dilim. Amen ba? Okay. For example, ito muna ang babae ang ating pag-usapan. Ang sabi ng babae, ang sabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka, tawagin mo ang iyong asawa. Tapos bumalik ka sa akin. Yung babae naman, nagsabi ng totoo. Ang sabi niya, I have no husband. The woman replied. Jesus said to her, You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands.
and the man you now have is not your husband. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi ng Panginoon, tawagin mo yung asawa mo kasi may kinakasama yung babae. Ang sabi ng babae, wala po akong asawa. Kasi yung hindi kasal, hindi pwedeng tawaging asawa. Kung mayroon po dyan hindi kasal, huwag niyong tatawagin yung partner niyo na asawa. Tatawagin niyo lang na ano? Kasama. Kinakasama. Pero ang babae, sabi ni Jesus, totoo ang sinasabi mo. Wala kang asawa ngayon, pero nagkaroon ka na ng 5 asawa. Ano ibig sabihin yon? Nabiyuda na siya ng 5 ulit. Tapos, nung unang mabiyuda, nag-asawa uli. Tapos, nag-asawa uli. Namatay. Nag-asawa uli. Namatay. Ngayon, bakit hindi niya pinakasalan yung pang-anim? Natuto na siya. Ayaw na niyang mamatay. Kasi ito yung pakakasalan niya, namamatay. Kaya kung may kasama kayong ayaw nyo, napakasalan nyo. Para mamatay na. Well, anyway, umalis yung babae. Takbo siya. Iniwan yung kanyang bangaan ng tubig. Uwi sa bayan. Tapos sabi niya sa mga kababayan, hali kayo. Sabi niya, ito na kaya yung Kristong inaasahan natin sapagkat may mama doon sa balon na nakakaalam ng lahat ng aking ginawa. First time na nakilala ko siya, yet he knew everything I did. Come, see a man who told me everything I ever did. Everything, sabi niyo. So, sinaliksi ko po ang salitang everything. Una sa lahat, huwag natin kakalimutan na after nung baha, lahat ng bagay tungkol sa buhay ng tao at tungkol sa paghahari ng Diyos dito sa lupa at sa langit, ibinigay na sa tao sa pamagitan ni Noah. Bakit? Anong uri ng tao si Noah? Isang taong mapagkakatiwalaan ng lahat ng bagay. Amen ba? So isang katangian niya na dapat nating taglayin kung tutuhanan tayo nagsasabing tayo si Noah ngayon. Dapat mapagkatiwalaan tayo ng lahat ng bagay na mahalaga sa Diyos. Sabi nga sa isang bahagi kasulatan, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Amen ba? Okay, may binigyan akong mga disciple head natin sa mga PFCC, so much number of tickets doon sa ating premiere showing. Diyan din sa Amor Solo, mayroon din diyan ibinibigay. Kung kayo po ibibili sa kanila, siguruhin yung napuputol po yung ticket doon sa ilalim kung saan may number. Sapagkat kung hindi putulin yun, hindi kayo makakasama sa raffle. Yung iba kasi ayaw daw paputol, sabi ni Carol, kasi sila na ang maghuhulog sa tambyolo. Hindi pwede ho yun. Hindi pwede yun. Pagpasok nyo dyan na buo, hindi na puputulin yan. Alam nyo kung bakit? Hindi lahat mapagkatatiwalaan eh. Hindi pa lahat tulad ni Noah na pwedeng pagkatiwalaan.
Paano ko malalaman yun? Sa likod po ng ticket, may pinalagay kong S, letter S. Ngayon, kung yun ang kaputol, pag dinugtong ko yun, tsak magdudugtong yun. Pero kung iba yung gumawa noon, hindi magdudugtong yun. Kaya hindi pwedeng dito puputulin yun. Sapagat tsak magkarugtong yun. And another thing is, ito po ay hindi po biro, hindi po to pira-pira lang. Kaya po ginagawa ito sapagkat, sinabi ko na sa inyo, ang unang bahagi ng ating overnight ngayon ay kakaiba sa iba. Sapagkat, ginawa natin yung mga patutuo ng unang panahon na nauna sa atin sa pamagitan ng isang pelikula. Those are true-to-life stories na nangyari sa gawain ito. Nasusundan niyo ba? So you have to see that. Kailangan naroroon kayo. Ngayon, ang feedback sa akin, the way tickets are being sold, mukhang hindi makakabili lahat. Hindi makakabili lahat. Pero kayo naniniwalang lahat ay darating. Lahat ay darating. Amen? Ito po, ang isang kapangyarihang ipinaliwanag ko na sa inyo na taglay ng lahi ni Noah ay kapangyarihang magpala at sumumpa. You listen to this because this is very important. Without our knowing it, sinusumpa natin ang ating sarili kadalasan. O sinusumpa natin ang ibang tao na hindi natin namamalayan. Pero sa totoo lang, ang unang-unang sumusumpa sa atin ay tayo. For example, sa ticket, sasabihin nyo, ang mahal naman, di ko kaya yan. Wala ko ibibili dyan. Anong ibig sabihin noon? Di ba sinusumpa mo yung kakayahan mo? So wag ka nang umasang may darating sapagkat sinabi mo nang wala. Amen? Pero sa may panampalataya, hindi po nagsasabing wala. Laging mayroon yan. Laging mayroon yan. At habang ikaw ay umaasang mayroon, bago dumating ang takdang panahon, magkakaroon ka talaga. Amen? Tasa kamay nyo. Ako'y natutuwa sapagkat marami pong nagbibigay sa akin ngayon ng mga additional prizes. May tumawag sa akin from Australia, ang sabi niya, Brother Mike, ako po'y magbibigay ng 10 sakong bigas. 10 sakong bigas. Mayroon naman na galing Germany, nag-abot din sa akin ang pera, sabi niya, kung anong gusto mong premyo, kayo na po ang bahala. Kaya marami pang darating mga premyo dyan. So yung binibintang ticket ngayon, until next Saturday, iyan po ang kasama sa raffle. Iyan ang kasama sa raffle. During the day, mayroon pa rin dyan sa gate on August 19 and 20. Maaring hindi nakasama sa raffle yun. Baka sa consolation kasama. May panampalataya ba kayo? Ito, tingnan nyo Pakita ko sa inyo example. Bumibili kayo ng loto. Marami dyan. Nagsasapalaran. Marami naman dyan nagdadasal manalo siya sa loto. Hindi naman tumataya. Diba? Sa palaran, milyon-milyon po ang katunggali nyo dyan. Dito, libo lang. Malay nyo, kayo mabunot dun sa 100,000 kas. O dili kaya, kayo ang mabunot doon sa condominium. Amen ba? Lakasan ng loob lang yan. At saka kaya ko ini-encourage yung lahat ng manggagawa sapagkat, of course,
priority ko yung mga manggagawa na sila ang makabunot. Sila ang mabunot nga pala ng first prize. Kaya lang, yung biyayang nakalaan, hinarang na natin. Hinarang na natin sapagkat sa unang reaksyon, ang mahal naman. Ang proceeds po niyan ay dadalhin natin sa misyon. Para na rin, hindi man kayo mabunot, para na kayong nagpadala ng isang misyonaryo sa ibang bansa. With your 500 pesos or with your 5,000 pesos. Malinaw ho ba yun? So, ito po ay sukatan ng pananampalataya. Sabi nga sa akin ni Direk Carlo Capara, sabi niya, mukha yatang matumang ang Binta Brother Mike. Kako, huwag kang malala. Dito sa El Shaddai, lahat yan mayroon. Lahat mayroon, diba? Oh, may ticket na ba kayo? Hallelujah. Kung ako kayo, ako nagbibinta rin ako para ako malibre. Sabi nung aking mga anak sa mga apo, Dad, Papa, sabi ng apo ko, kami ba bibili ng ticket? Kako, bibili kayo pero hindi kayo kasama sa raffle. Sabi, hindi dapat kasama ka sa raffle. Paano pag kayo nabunot doon sa kondo? Baka sabihin ng tao, minakis-makis ko yan. Anyway, hindi sila kasama sa raffle. Para walang So, 3 tambyulo po yan. Paglalagyan ko ng makaputol ng ticket na yan. Doon sa first prize condo, doon naman sa first prize cash na 100,000, at doon sa pangatlo, yon ang Consuelo de Bobo. Kaya yung 5,000 na mga consolation prizes, o kaya iba pang magbibigay dyan, kagaya ng 10 sakong bigas, malay nyo kung madagdagan pa yan. Yung mga nagtitinda ng bigas dyan, gusto dumami ang tinda nyo, magbigay din kayo. Amen ba? Nakita ko isang araw, sabi ko, ba't ang dami nagmumotor ngayon? Nakikita ko dyan sa karsada, ang dami nagmumotor. Bakit? Magkano ba ang isang motor ngayon? Ang sabi nila, 60,000 na lang daw. Kaya marami parang nagmumotor, Sana mayroon din magregalo ng motor dyan. Irarapol din natin. Amen ba? Ako yung naniniwala. Alam mo yung aking binibigay sa inyong mga regalong yan? Regalo din sa akin yan. Regalo din sa akin yan. For example, yung 10 100,000 cash prizes, first prize, doon sa 500 pesos, at saka yung 50,000 na cash prize din, may nagbigay po sa akin yan, 1.5 million. Isang tao lang. Actually, hindi niya sinabing pang-raffle yun. Regalo nila sa akin yun. Mayaman ito. Lalong yayaman ito. Iba po yun doon sa ikapo. Sabi nung isa, si Brother Mike, ang daming pakulo. May ikapo na, may offering pa, may miracles are forever pa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabihin nyo, everything. First, I'd like you to know that if you believe, everything will become possible to you. Pag naniniwala ka sa Diyos, at anumang iutos niya at tinanggap mo at miniti mong sundin, masusunod mo. Papangyarihin ng Diyos sa iyo yun. Kahit gaano pa kamahal yun, mangyayari sapagkat papangyarihin ng Diyos sa inyo ang bagay na yun. Amen? Saan niya masusumpungan yan? According to Mark chapter 9 verses 23-29, remember, one day, may nilapit sa mga alagad ng Panginoon na himatayin para palayasan yung demonyo, pero hindi nila napalayas. Sabi nung tatay, sabi ng Panginoon, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes.
Immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. So, kaya po mapagaling yung mama sapagkat yung tatay naniniwala, pero hindi siya naniniwala na mapagagaling ng mga alagad ng Panginoon. Kaya sabi niya sa Panginoon, kung magagawa niyo, tulungan niyo kami. Sabi ng Panginoon, kung may magagawa ang lahat ng bagay sa mayroong pananalig. Paningin ang Panginoon. Sapagkat yung ating mga magulang, tatay at nanay, may pinag-aralan sa walayan, pangit o gwapo yan, ang nirepresenta po niyan ay ang Ama natin sa langit. Sa kanila tayo ipinagkatiwala. Ganyan po ang ating kalagayan. So all authority comes from God. By succession po yan. So anyway, bakit naman pinurusahan ng ganun ni Noah yung kanyang anak? Alam mo kung bakit? Sabi sa Biblia, parents, you spare the rod, you spoil the child. Kailangan disiplinahin ang bata. Sa sandaling sila'y gumawa ng kalapastangan sa magulang, hindi po pinalalagpas yan. Don't be conscientiated. Ano ba yun? Huwag kayo makonsensya. Don't be conscientiated. Huwag kayo makokonsensya kung pinalo niyo yung inyong anak dahil ninalapastangan kayo. Ang pinagbabawal lang is, do not huwag kayo masyado nagpaparusa sa inyong mga anak. Baka mag-rebelde yan. But to discipline a child, it is the duty of a parent. First opportunity, you do that. Otherwise, your child, lalaki po yun ang lapastangan sa inyo, kayo ang may kasalanan sa Diyos. Sapagkat pinabayaan nyo yung anak na lapastanganin kayo. So first opportunity, discipline child. Sa sandali po na iyan ay lumapastangan sa inyo, sumagot-sagot sa inyo, huwag nyo lang sa mukha patatamaan, sa puwet ang palo. Ganyan po ang ginagawa ng tatay namin. Pag kami nagkasala, dapa. Pag hindi ka dumapa, tumakbo ka, hahabulin ka. Hahabulin ka ng sinturon, tsak aabutin ka. Ako naman, hindi ko perpekto. Kaya pag alam ko ng galit ng tatay ko at kung nagkamali, takbo na ako sa kanya, yakap na ako sa kanya. Hindi ko dumadapa. Yumayakap ko sa kanya. Kasi pag dumapa ko, tsak tatamaan ako. Pero pag yakap ko siya, mapapalo pa ba ako? Pag nagkasala ka sa Diyos, yumakap ka sa Diyos. Yumakap ka sa Diyos. Isang yakap mo lang, lulubag na ang kalooban ng Diyos. Purihin ng Diyos. So, that's part of the everything that God has given to Noah. Everything includes discipline of a child. Everything is not tolerating any sinful act and shameful act. Huwag yung tutulutan na yan ay makagawa ng labag sa inyong kalooban at labag sa kalooban ng Diyos. That's why in this ministry, mapupunan nyo, I am becoming very strict. Ako po'y mahigpit sa aking mga anak. Naman ako po'y kahigpitan ng aking tatay. Bakit ako mahigpit? Sapagkat mahal ko kayo eh. Mahal ko kayo. Amen ba? Ganyan din si Noah. No? Kaya lang, tinamaan yung bunso. Ang sabi ko, bakit kaya mas matindi yung parusa sa bunso? Alam nyo kasi, malapit sa tatay ang bunso. Kaya kapag iyan ay lumapastangan, matindi po ang tama niyan sa tatay. Totoo hindi? Ganon din sa panganay. Amen? Pero ang tingin dapat ng tatay
sa lahat ng kanyang anak ay pantay-pantay. Walang panganay, walang kalagitnaan, walang bunso. Pantay-pantay. Pag binigyan mo ng bahay, tig-isang bahay sila. Pag binigyan may bahay, tig-isang may bahay. Hanggang doon lang sa may bahay. Sabi ng aming bunso, Ma'am, pagawa niyo na ako ng bahay. Sabi naman ni Sister Belen, may bahay muna. Mag-uwi ka muna ng may bahay bago tayo magpagawa ng bahay. So ngayon, it's either way. Kung sinong mauna, sabi nung bunso namin, pagawa siya ng bahay para may mauwian yung kanyang may bahay. Sabi naman nanay niya, may bahay muna bago ko magpagawa ng bahay. Sinong tama doon sa dalawa? Nanay, siyempre. Nanay. Laging magulang ang tama. Amen? Ay, paano, Brother Mike, kung mali na yung ginagawa ng tatay at nanay ko? Mali na yung pinag-uutos ng nanay at tatay ko. Sino ka naman nahatol? No? Masasabi mo ba sa Diyos na mali na ang ginagawa niya sa atin? Masasabi mo sa Diyos na, bakit ganito? Bakit ganyan? Siguro, minsan nasabi niyo rin yun, bakit Lord? Si Brother Mike Guapo. Bakit kami hindi? Amen ba? Natatanong niyo ba yun? Ito, Panginoon. Natatandaan niya ito. Walang nalilihim sa Diyos. Tandaan niyo, walang nalilihim sa Diyos. The second everything is, sabi ng babae, come and see the man who told me everything I did. Halian niya kayo. Sabi niya, tingnan niyo, itong mamang ito nakausap ko doon sa balon. Alam niya yung lahat na nangyari sa buhay ko. Sapagkat sa Diyos, walang nalilihim. Hayag ang lahat. Alam natin. Alam ng Diyos ngayon kung sino sa inyo ang nakabili na ng ticket. Alam din ng Diyos kung sino sa inyo ayaw bumili ng ticket. Alam din ng Diyos kung ano ang sinasabi niyo tungkol sa ticket na yan. Pero itong tandaan niyo, ako alam ko rin. Alam ko rin na sa araw ng August 20, lahat magkakaroon ng ticket. Amen. Hindi libre yan, ha? Hindi libre yan. Alam mo kung pwede kong ilibre yan. Ang problema lang, ang biyaya sa akin din ang balik. You see? Pag aking binhi, sa akin ang balik ng bunga. Pero pag kayo ang nagtanim, sino ang aani? Kayo rin. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Third, know that everything Jesus learned from the Father has been known to them whom He has chosen. Tandaan nyo na lahat na ipinaalam, ipinahayag ng Ama sa Panginoong Hesukristo, hindi niya nilihim sa mga pinili niya, sa mga tinawag niya. Ipinapaliwanag niya, itinuturo niya. Where do you find that? John chapter 15 verses 15 to 17 says, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made it known to you. Hindi ko na kayo tinatawag ko, sabi yan, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from the Father, I have made known to you. Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin. Sapagkat wala nang inilihim sa kanila. Dito sa gawain ito, salamat sa Diyos sapagkat unti-unting ipinapahayag sa atin, ipinapaalam sa atin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos.
kung ano ang nararapat nating malaman. Amen ba? Tatanungin ko kayo, ano pa ang gusto nyong malaman tungkol sa inyong pananampalataya? Ano? Gusto nyong malaman kung kailan kayo mamamatay? Nakasulat na yan. Hebrews 9:27. It is destined for man to die after that judgment. Minsan lang itinakda sa tao ang kanyang kamatayan, pagkatapos niyan ay paghuhukom. Hindi na dapat yung minuori natin o inaalala natin. May takdang panahon yon. May kung nakilala, 27 years nang may sakit. 27 years nang may sakit. Isang bag ang kanyang daladalang gamot. Araw-araw, nagsisimula pang gawain ito. Pumasok sa akin doon. 27 years, hindi mawala-wala yung sakit ng ulo niya. Hindi naman siya mamatay-matay. Ang tanong ko sa kanya, ano problema mo? Sabi niya, wala. May asawa ka ba? Ang sabi niya sa akin, asawa? Mayroon, pero paalam sa akin ng Biyernes, pagupit. Bumabalik Lunes. Sabi ko, may problema ka. Kahit kumas ka anong gamot mo dyan, hindi mawawalan sapagkat nandyan yung problema mo eh. Nagdududa ka doon sa mister mo na may pinupuntahan. Totoo naman sabi niya. Kako nakita mo ba? Hindi. Sinundan mo ba sa barbero? Sa barberia? Sabi niya, minsan, nasaan? Nandoon na niya sa barberia. Yung pala yung girlfriend barbero. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Baro din ako mag-joke, ano? Mas matindi ako mag-joke. Fourth. So, tandaan nyo, pag pinili ka ng Diyos, walang ililihim sa iyong Diyos. Ipapaliwanag sa iyo ang lahat ng bagay ng Panginoon. Huwag ka lang magtatanong sa Kanya ng why. Why? Ang tanong mo lagi sa Panginoon, how? Paano po yan, Panginoon? Paano ba, Panginoon? Ano bang dapat kong gawin? Bakit yung aking prayer request 7 taon na? Hindi pa dumarating. Sino sa inyo may matagal ng prayer request? Bumili kayo ng ticket. Siguradong answered prayer yun. Purihin natin ang Panginoon. Fourth, I'm sharing with you about the word everything. Saan ko nasusupon? Ang dami nito sa Biblia pala, no? Know that even now, Jesus keeps on telling us everything we ought to know. Alam niyo ba na hanggang ngayon, ang Panginoong Jesucristo ay patuloy pa rin nagpapahayag ng mga bagay na hindi natin alam na dapat natin malaman. Kagaya ngayon, no? Paano ko naman malalaman itong bahay ko sa inyo? Kung hindi sa akin pinaalam, para ipaalam din sa inyo. Ang problema ko lang, kung nalalaman nyo nga, nalalaman nyo ba? Paano nyo malalaman na alam nyo yung ipinatid sa inyo ng Panginoon? For example, bibigyan ko sa mga example na madaling maintindihan. Ang unang ipinangako ng Diyos kay Noah, pagkatapos maghandog si Noah ng burnt offering at sinamba niya ang Panginoong Diyos, paglabas niya sa daong, ang sabi ng Diyos, never again will I curse the earth. Hindi ko na muling susumpain ang lupa. Sapagkat ang lupa ay sinumpa po yan ng Diyos nung magkasala
ang unang tao. Kaya anong ginagawa ng tao? Nagbubungkal ng lupa, pinapawisan, minsan pagdating ng ani, naunahan ng maya o kaya naunahan ng daga. Wala nang naani. Di ba? Naranasan ko yan eh. Naranasan ko yan. Kasi ako farmer, naraanan ko yan. So, never again will I curse the earth, sabi niya. And never again will I destroy every living thing as I have done. Hindi ko na muling lilipolin ang lahat na may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. And for as long as the earth, or as long as this world exists, sabi ng Panginoon, seed time and harvest will never cease. Seed time and harvest will never cease. Anong ibig sabihin yon? Ang pagtatanim at pag-aani ay hindi mawawala. Tanim, ani, kain. Kain, tanim, ani, kain. Yan po po na yan. Yung iba naman, hindi nagtatanim. Ha? Nakikikain na lang, nakikikain. Kaya no, umaasis ang buhay? Hindi. Yung nagtatanim, siyang aasinso sa buhay. Amen ba? Kaya dito, tinuturo ko sa inyo talaga paano magtanim. Every time you give, you are planting a seed of faith. Bawat binibigay natin ay binhi ng pananampalataya. Natyak ibabalik sa atin ng Diyos ayon sa kanyang pangako ng hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen? Kasakaman nyo. And you know what God does to our seeds? Alam nyo kung anong ginagamit ng Diyos sa ating mga binibigay? Iyan ang ginagamit niyang panukat ng ating pananampalataya. Iyan ang sukat ng ating pananampalataya. Kaya kung yung pananampalataya may kaunti ka magbigay. So kaunti ang balik. Pag ang pananampalataya mo malaki ka kung magbigay. Ha? At yak naman, pag ibinalik ng Diyos, magugulat ka na lang. Hostong takal, siksik, liglig, at umaapaw. According to John chapter 14, verses 25 to 26, Jesus said, "All this I have spoken while I still with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, or all things, and will remind you of everything I have said to you." Sa lahat na kanyang tinawag, sa lahat na sa kanya ay nanalig ng palataya, ipinagkakalooban niya ng kanyang banal na Espiritu. Para ano? Para siya ang magpahayag sa atin, patuloy na ipahayag sa atin yung mga bagay na dapat nating malaman para hindi tayo nababaon sa kasalanan. Para yung mga nakaahon sa kasalanan, hindi na muling mabaon sa kasalanan. Sapagkat ang Espiritu Santo na ang magpapaalala sa atin, ops, mali yung ginagawa mong yan. Nandudukot ka. Diba? Papalalahan ka niyan. For example, ito madalas nangyari sa akin ito. Ako kasi minsan palabiro na minsan totoo. No? Mayroon kasi kung madalas dyan sa Amursulo, laging may dala ng reseta. No? Reseta para bigyan mo ng pambili ng gamot. Ito yung makikita ko yun. Yung reseta yung pinakikita. Sabi ko, ano ba yan? Di ba gumagaling yung may sakit na yan? Sabi niya, asawa ko po ito.
Hallelujah. Ako naman, sabi ko, sa halap na bigyan ko, akyat doon kay Dr. San Juan. May gamot doon na libre. Bibigyan ka, pakita mo resita doon, bibigyan ka ng gamot doon. Nalungkot. Alam ko na hindi naman gamot yung kailangan niya, kundi pera. Sumalis na ako. Alam niyo, hindi ko nakatulog. Oo. Di following day, hinahanap ko sa nakaka-umabang dito. Hindi na sa akin umabang. Hanggang ngayon, hindi na umaabang. Umabang man, di ko rin bibigyan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bakit? Ang Espiritu Santo na magsasabi sa iyo, tingnan mo yon, no? Malay mo kung buhay at kamatayan na yon. Amen ba? Ay yung mga kasama kong disciple, kahit na nandoon na yan sa nakasangod na doon sa pintuan ng aming kotse, pag hindi ko sabihan na, bigyan mo yan, hindi sila magbibigay. Hallelujah. Pero pag nagbibigay sila, tatanong ko, magkano binigay mo? 50 ho, o kako itong 500. Diba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ay, minsan, depende kasi sa pagbibigay. Minsan, si Lito Miranda, narinig yung patutuon niya. Diba? Kahuli-huli niyan 500 peso. Ibinigay niya doon sa nanghingi. Kasi ay naasahan niyang ibabalik ko sa kanya na 5,000 yun. Ay, alang nangyari, nakalimutan ko. Pag uwi sa bahay, hinanap ng misis niya, nasaan yung 500? Wala. Naibigay niya. Kaya mo ngayon, mula ngayon, di na nagbibigay. Fifth, know that Jesus keeps on teaching us everything we ought to know so that in everything, good or bad times, we will be obedient to Him in everything. Kaya ang Panginoong Kristo, patuloy tayong tinuturuan sa lahat ng bagay na ating dapat gawin sa panahon ng kagipitan o sa panahon ng kasaganaan, in good times or in bad times. Alam nyo, pag nagsubok pa naman ang Panginoon, kung kailan ka wala ka sa kahihingan, napupunan nyo yun? Kung kailan ka wala, saka naman may lalapit sa iyo na nanghihingi ng tulong. Kung kailan ka wala. Diba? Anong gagawin mo kung wala ka? Anong gagawin mo? Saka naman lumapit kung wala. Kung kailan ka naman mayroon, nangyayari sa akin yung minsan, minsan ang laman ng aking bulsa, tigli 500. Kako, sino kayo maswerteng hihingi sa akin ngayon? Ni isa walang humingi. Isa walang humingi. No? Minsan naman, nakalimutan ko yung wallet ko. Hindi na kasi ko nagdadala ng wallet. Kasi yung wallet minsan nandun sa aking likuran, sa puwit ko. Minsan nagwawalit ako dyan kasi para gumanda yung puwit ko lang. At sa Amerika, natanong ako niya doon, sabi ng anong tawag yan? Immigration. Tanong sa akin, binubuksan. Pati yung wallet ko pinalabas. Nilabas ko 2. Ang sabi sa akin, why do you have 2 wallets? Pati ba may tatanong niya? Ang sagot ko naman, because I have 2 pockets. Natawa na lang siya. Amen ba? So minsan, nahingi sa akin, wala naman talaga akong pera. Kaya pinapasa ko lang sa mga disciple. Kaya kayo mga disciple, pag na-duty kayo, siguro nyo may pera kayo. Wala kayong mag-duty, wala kayong wala. Amen ba? Kagaya ako, wala akong cellphone, Ako walang problema sa cellphone. Kahit yan sa mga tawag-tawag na yan, sa mga pambayad sa cellphone, naubusan ng load, wala akong problema dyan. Wala akong cellphone. Pero pag ako may tatawagan, nakakatawag ako. Bakit? Kung sinong kasama ko, may cellphone, sigurado yan. Pag sinabi kong, Brad, tawagan mo ngayon, makakatangi ba yun? Takot lang noon, Mayroon dyan, marunong. Ang sabi sa akin, ay sir, lobat na po. Purihin natin ang Panginoon.
Purihin ang Diyos. Luwat na daw. Ano sa tingin nyo? Pagpapalain yun? Hindi, pagpapalain yun. 2 Corinthians chapter 2 verses 8 to 11. I urge you therefore to reaffirm your love for Him. The reason I wrote you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. See? Ang hiniga sa ating pagsunod, in everything. Maunawaan mo sa hindi ang utos, sundin mo. Sapagkat yun ang nararapat. Anong ibig sabihin ng lahat ng bagay? Everything. Pag sinabing everything, all things. Lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Pakinggan niyo ito, ha? And Romans 8:28. And we know that in all things, or in everything, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam natin na sa lahat ng bagay, lahat ng pagkakataon, lahat ng gawain, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos na gumagawa sa ating ikabubuti. Sa ating ikabubuti. Kung susunod lang tayo, kung susunod lang tayo, huwag natin sasabihin, bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos. Sapagkat hindi gumagawa ang Diyos na mag-isa ngayon. Ha? O tanungin ko kayo, ito po yung tanong na hindi ko pa nasasagot. Pagkatapos na magkasala si Eva at si Adan, nakita nila ang kanilang sarilang, hubot-hubad. Matagal na sila magkasama. Hindi na nakikita yung kanilang sarili. Pero magkasala ngayon, habang kumakain ng mansana si Eva, nakita niya si Adan, sabi ni Eva, ano yan? Nung kumagat naman si Eva, si Adan, nabuksan din yung kanyang pananaw. Nakita niya si Eva, sabi niya, hoy, ano yan? So ngayon, nagkahiyaan silang dalawa. Anong ginawa nila? Kumuha ng dahon ng kahoy, pinagtagpi-tagpi, at iyon ang idinamit nila. Kaya lang, pagdating ng hapon, nanginginig na sila sa ginaw. Sa ginaw. Kasi taglamig noon doon. Taglamig noon doon. Paano ko nalaman yan? Kasi nang makita ng Diyos na giniginaw na si Eva at si Adan, sabi sa Biblia, binihisan niya ng balat ng hayop ng tupa. Yan tupa, ang mga balat niyan, ang balahibo niya makapal. Kasi yun talagang pangginaw nila. Ang tanong ko ay, sino ang pumatay nung tupa para kunin yung balat? Sino? O yan, may nakikinig sa Amerika, sabi matagal hinihintay ko yan. Sabi, sino? Sabi nila, ang Diyos. Hindi. Sabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, hindi pwede ang dahon na yan. Hindi kita tagal sa magdamag. Patayin niyo ang isang tupa. Kunin niyo ang balat. At isuot niyo. Nagtuturo lang ang Diyos kung anong dapat nating gawin. So we are now procreator with God. Sino ba ginawa ba ng Diyos ang eroplano? Hindi. May tinuruan siya. Tinuruan siya. Sa lahat ng bagay, in all things we know that God works together with us. Siya ang nagtuturo. Ang plano ng Diyos sa ating lahat ay isang
buhay na matagumpay. Sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and give you hope and a future. Yan ang aking plano. Kaya lang, hindi kayo sumusunod sa akin. Anong sabi niya kay Joshua? Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon, basahin mo, dili-dilihin mo araw at gabi ang lahat ng pinag-utos doon para matupad mo sa gayong giginhawa ka at magtatagumpay. Amen? So, the journey of man with God started with Adam and Eve. Tinuruan sila paano magdamit. Tinuruan sila paano kumain. Pinagbawalan sila ng pagkain na makamamatay. Kumbaga sa ngayon, huwag kang kakain ng litson. Huwag kang kakain ng pork chop. Ha? Sapagkat barado na ang ugat mo. Oh, kandidato ka na para atake de corazon. Ay, sabi mo naman, masarap ito, masarap eh. Kung anong pinagbabawal, siya namang nasasarapan ng tao. Paano? Ano ginagawa ng sarili? Kinain nila, namatay. Namatay. Ang sabi nila, anong kamatayan? Anong kamatayan? Yun namatay doon sa kay Eva at kay Adan. Ha? Sabi na rin, spiritual daw na kamatayan. Ang espiritu hindi namamatay. Walang kamatayan ng espiritu binigay sa atin ng Diyos. Yan ang buhay na walang hanggan. Ang namatay yung katawan. Katawan lupa. Unti-unti, nang kumain sila noon, unti-unti nang namatay. Hanggang sa namatay nga. Hindi sa namamatay yung katawan na yun eh. Yung katawan ni Eva at ni Adan was the divine body. Natulad na sa Panginoong Kristo nang siya'y muling mabuhay. Walang kamatayan yun. Paano ko nalaman yan? Sa gitna ng halamanan, may dalawang kahoy pala doon. Yung kahoy ng buhay na walang hanggan at saka yung kahoy ng kamatayan. Ang pinagbawal, huwag kayong kakain ng bunga ng kahoy niyon sapagkat mamamatay kayo. Bakit hindi pinagbawal yung puno ng buhay na walang hanggan? Sapagkat mayroon na sila noon. Ngayon, nang kainin nila yung bunga ng kamatayan, sinabi ng Diyos, basahin niyo sa Biblia, hindi na natin pahinutulutan na kumain sila ng bunga ng punong kahoy ng buhay na walang hanggan. Kaya pinalis sila doon. Ang tanong ko, hindi ba kalooban ng Diyos na mabuhay yung taong yun ng walang hanggan? Bakit ngayon pinagbabawal niyang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na walang hanggan? Bakit? Gusto niyo malaman? Kasi hindi pwedeng magsalungat ang sinabi ng Diyos. Hindi niya pwedeng salungitin yung sinabi niya. Ang sinabi niya, huwag kayong kakain ng bunga ng kahoy sapagkat sa sariling kumain kayo, mamamatay kayo. Ang sinabi naman ng demonyo, hindi kayo mamamatay. Sino ang patutunayan ng Diyos? Yung demonyo? Kung pinakain nyo ng Diyos yung bunga ng kahoy ng walang kamatayan, hindi namatay yun. Masasabihin ng demonyo, kita nyo yan, ako ang panalo. Kaya hinayaan ng Diyos na tuluyang mamatay ang tao. Pero ganun pa man, doon na rin sa sandaling yon, nagplano na ang Diyos kung paano niya muling bubuhayin ang tao at tanggapin niya ang buhay na walang hanggan. Amen ba? And finally, kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng likod niya,
finally. Ako ngayon ay tagumpay, finally. Finally, 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 finally. Purihin ang Panginoon. Sa kamay nyo. Yung amin dun sa yung aming halaman. Pero nakatutuwa silang pagmasdan. Sama-sama sila. Kahig yung nanay, kahig din yung sisiw. Isang kahig, isang tuka. Ha? Ganyan ang mga Kristiyano ngayon. Karamihan ganyan, isang kahig, isang tuka. Pero hindi dapat ganyan. Ang gusto ng ating Diyos na buhay, isang buhay na higit sa sapat. Amen? Purihan natin Panginoon. Purihan na Diyos. John chapter 3 verses 34 to 36 says, For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit. The Father loves the Son and has placed everything in His hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains in him. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak, at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Narinig niyo yun? Manatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ngayon, tanong, paano nyo patutunayan na mahal nyo ang Diyos? Sa pamagitan ng mabubuting gawa. Sa pamagitan ng mabubuting gawa. Amen ba? Taas sa kamay. Tuturuan ko na kayo. Anong gusto nyo? Consolation? First prize? Second prize? Titingnan natin kung sinong malakas manalangin. Basta ako, tataas sa kamay nyo. Ako'y nananalangin. Na yung madudukot ko sa kondo, wala dito. Are you ready? Pagtapos ko sa inyo, isisigaw yung prize. First, second, or third. Diba? Or consolation. Ano isisigaw nyo? Tatandaan nyo, nasa bibig nyo yun, ha? First prize! Lahat ng manggagawa, first prize. Salamat sa Diyos. Sino ang ngayon o ano Ngayon! na bagong panahon? Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Ako si Noah ngayon.